Naramdaman mo na ba na may nakatingin sa iyo sa likod ng mga eksena ng buhay? Hindi ito takot, hindi ito paranoia. Ito ay isang tahimik na pagsasakatuparan na mayroong isang espiritual na pagtingin na nakatuon sa iyo. Maraming mga pinili ang gumugugol ng maraming taon sa pag-iisip na ang panloob na panggigipit na ito ay tanda ng kaluyahan, samantalang sa katunayan ito ang unang indikasyon na alam na ng di nakikitang mundo kung sino talaga sila. Wala sa mga ito ang nagkataon. Marahil ay naramdaman mo ang bigat ng mga kapaligiran, ang emosyonal na pag-ubos ng kawalan, o ang pagkapagod na lumilitaw ng walang paliwanag. Marahil ay naitanong ka pa nga, bakit ako? Bakit parang mas matindi ang lahat para sa akin? Ang halos walang nagsasabi sa iyo ay ang kakulangan sa ginhawa na ito ay hindi parusa, ito ay pagkilala. Ang iyong liwanag ay nagniningning na kung saan hindi mo man lang napansin, at ito ay nakakuha ng pansin mula sa itaas at mula sa kadiliman. Ngayon mauunawaan mo kung bakit ang iyong kaluluwa ay nagdadala ng mga tanda na hindi lumilitaw sa sino mang tao. Matutuklasan mo kung ano ang reaksyon ng espiritual kapag nagising ang isang hinirang at kung bakit ang kanilang paglalakbay ay hindi kailanman naging pangkaraniwan. Bawat kakaibang sensasyon, bawat tahimik na labanan, bawat gabi na halos bumagsak ka, lahat ng ito ay nagmumula sa isang bagay na mas malaki kaysa sa napagtanto mo. Kaya't manatili ka sa akin hanggang sa katapusan dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring maging susi sa pagpapaliwanag ng mga taon ng iyong espiritual na buhay. At bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya dahil dito makikita mo ang mga mensahe na nakahanay sa iyong espiritu, nagpapalakas ng iyong pananampalataya at ibubunyag kung ano ang sinabi ng langit tungkol sa iyo. May mga pagkakataon na nararamdaman mo ang isang bagay na nakatingin sa iyo na para bang ang isang tahimik na presensya ay sinusuri ang bawat hakbang mo. Hindi ito imahinasyon o emosyonal na kahinaan. Ito ay ang direktang epekto ng iyong espiritual na kakanyahan na nakikita. Sa sandaling magising, ang isang hinirang, ang kanyang kaluluwa ay nagbabago ng dalas. At ang pagbabagong ito ay umaalingaw-ngaw sa hindi nakikita bago pa man ito hawakan ang iyong sariling kamalayan. Marami ang nag-iisip na ang bigat na ito ay isang pag-atake, ngunit sa katunayan, ito ay isang pagkakakilanlan. Agad na kinikilala ng daigdig ng mga espiritu, adton may banal na imprinta. Kahit na hindi pa nila ito namamatan, parang ang kanyang liwanag ay naglalabas ng tahimik na babala, siya ay nagising. At ang pangunawa na ito ay bumubuo ng paggalaw sa paligid, kapwa ng proteksyon at ng salungat na paglaban. Lahat ng bagay ay tumutugon sa kanyang presensya. Ang pakiramdam ng paagusan, bigla ang pagkapagod o pagkaalerto, ay hindi resulta ng labis na pagiging sensitibo. Ito ay ang epekto ng mga espiritual na katotohanan na tumutugon sa iyong pagising. Ang isang piniling tao ay nag-aalala sa buong sukat nang hindi namamalayan ito. Ang iyong kaluluwa ay nagdudulot ng agarang pagkilala sa kalangitan at kakulangan sa ginhawa sa kadiliman. Sa makatuwid, nagbabago ang kapaligiran, nagbabago ang mga tao at kahit na ang emosyonal na klima ay nagbabago kapag pumasok ka. May mga digmaan na ipinaglalaban sa iyo bago ka pa man bumangon mula sa kama. Para bang ang mga espiritual na puwersa ay nakikipaglaban para sa espasyo sa paligid mo dahil alam mo na ang iyong buhay ay hindi pangkaraniwan. Ang para sa iba ay isang normal na araw lamang. Para sa iyo ay isang larangan ng digmaan at isang senaryo ng paghahayag. At ang hindi nakikitang pangunawa na ito ay nangyayari bago pa man ang anumang pag-atake ay nagpapakita ng sarili sa isang konkretong paraan. Kaya huwag kang magtaka kapag naramdaman mong binabantayan o sinusubok ka.
Ang mga pinili ay hindi kailanman napapansin. Agad silang kinilala ng espiritual na mundo. Ang damdaming ito na matagal mo nang sinisikap na ipaliwanag ay talagang patotoo ng iyong banal na pagkakakilanlan. At ang pagkilala na ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki pa rin na gumagalaw patungo sa iyong buhay. Kapag ang liwanag sa loob ng isang pinili ay nagsimulang magising, hindi ito lumilitaw ng mahiyain. Ito ay sumasabog sa dinakikitang tulad ng isang kidlat na sumisira sa kadiliman. Kahit na nauunawaan mo pa rin kung sino ka sa espiritual, ang kaharian ng kadiliman ay napapansin sa harap mo. Ang liwanag nito ay nagiging tanglaw sa mga teritoryo kung saan marami ang naglalakad ng walang ilaw. At ang liwanag na ito ay nagdudulot ng agarang reaksyon. Dinadala nito ang mas malapit sa langit at ginugulo ang lahat ng hindi. Iyon ang dahilan kung bakit kapag ginawa mo ang iyong mga unang hakbang ng espiritual na kamalayan, ang nakapalibot na kapaligiran ay nagsisimulang gumalaw. Ang mga tao ay nagbabago sa iyo, ang mga hindi inaasahang sitwasyon ay lumitaw, at kahit na ang mga pag-uusap na dating neutral ay nagsisimulang magdala ng timbang. Ang ilaw ay hindi nawawala nang walang kapansin-pansin. Inilalantad nito kung ano ang umiiral sa paligid mo at nang hindi mo namamalayan nito, nagsisimula ang isang proseso ng malalim na pag-unawa tungkol sa kung sino talaga ang naglalakad kasama mo. Sa katunayan, ang liwanag nito ay nagbubunyag ng mga nakatagong anino. Yun ang dahilan kung bakit ang ilan ay lumayo, ang iba ay umaatake, ang iba ay nagsisimulang panoorin ka na parang may nagbago sa iyo. At ito ay, ang iyong presensya ay nakakagambala dahil ito ay nagliliwanag sa kung ano ang mas gusto ng marami na itago. Ang liwanag ng hinirang ay nagdudulot ng likas na paglipat. Pinagsasama-sama nito ang mga may espiritual na pagkakaibigan at inilalantad ang mga nabubuhay sa panloob na kadiliman. At kapag mas nagising ka, mas malakas ang liwanag na iyon. Alam ng kaaway na kung hindi ka magre-react ng maaga, hindi mo magagawang maglaman ng layunin na ipinanganak sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga pag-atake, pagkalito at kaguluhan ay tila lumitaw ng eksakto sa mga sandali kapag sinusubukan mong ihanay ang iyong sarili sa espiritual. Hindi ito nagkataon, ito ay paglaban. Ito ay ang pag-aaway sa pagitan ng kung ano ang iyong nagiging at kung ano ang nagsisikap na pigilan ang iyong pag-akyat. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang reaksyon na ito ng mga madilim ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay patunay ng epekto. Ang espiritu lang ang nagliliwanag, han kamatuoran, ang naghihimo hinduro nga pagkilos, hadiri nakikita nga kalibotan. Ang iyong liwanag ay nagbabanta dahil nagdadala ito ng isang tadhana, isang tungkulin at isang hinaharap na hindi mabubura. At ang pagising na nagsimula sa iyo ay malayo pa rin sa pagbubunyag ng lahat ng darating. Mayroong isang uri ng kalungkutan na ipinanganak hindi mula sa kawalan ng mga tao, ngunit mula sa kaibuturan ng iyong sariling kaluluwa. Maraming mga pinili ang nagdadala ng bigat na ito mula sa isang maagang edad, nang hindi nauunawaan kung bakit naiiba ang kanilang inaasam, wala sa lugar o emosyonal na nalulumbay. Sa katunayan, ang tila kahinaan ay isang espiritual na marka. Kapag mas malalim ang misyon, mas sensitibo ang puso na nagdadala nito. Ang pakiramdam na ito ng paglalakad ng mag-isa kahit na napapaligiran ng mga tao ay hindi tanda ng pag-abandona. Ito ay paghahanda. Pinaghihiwalay ng Diyos ang kanyang sarili bago sila isinugo. At ang paghihiwalay na ito ay masakit dahil nakakagulo ito sa mga inaasahan ng tao. Ngunit nagpapalakas sa espiritual na kakanyahan. Ang tinatawag ninyong pag-iisa, ang tawag ng langit ay paglalaan.
Sa panloob na katahimikan na ito, nahuhubog ang kanyang pagkakakilanlan at pinakintab ang kanyang sensibilidad. Ang emosyonal na bigat na kasama mo ay hindi parusa. Ito ay patunay na ang iyong kaluluwa ay naantig ng isang bagay na mas dakila. Ang mga ordinaryong tao ay hindi gaanong nakakaramdam ng matinding pag-iisip sa mundo. Hindi nila napapansin ang mga detalye, hindi sila nagdadala ng mga hindi nakikitang panggigipit, hindi sila nakikipaglaban sa mga panloob na labanan habang nakangiti sa labas. Ang bigat na ito ay nagpapakita kung sino ka bago mo pa man ito maunawaan. Ipinapakita nito ang marka ng layunin at dahil sa sobrang damdamin mo, mas marami ka ring pagsubok na nararamdaman. Subukang ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa loob mo, ngunit kakaunti lamang ang nakakaunawa. Sinubukan niyang ibahagi ang kanyang sakit, ngunit tila napakalaki nito para magkasya sa mga salita. Ang espiritual na kalungkutan ay lumilikha ng kakulangan sa ginhawa, ngunit lumilikha din ito ng pag-unawa. Inilalayo ka nito sa kung ano ang nasasaktan at nagdadala sa iyo ng mas malapit sa kung ano ang nagbabago sa iyo. Sa paglipas ng panahon, napagtanto mo na ang damdaming ito ay hindi kailanman nangangahulugang kahinaan, kundi kumpirmasyon. Ang kaluluwa na minarkahan ng banal ay hindi maaaring manirahan sa mababaw na lugar. Nararamdaman niya ang bigat ng buhay na hindi dapat durugin, kundi sanayin. At unti-unti, ang bigat na iyon ay nagiging lakas at ang kalungkutan na iyon ay nagiging direksyon para sa kung ano ang ibubunyag ng Diyos. Kapag ang espiritual na panginginig ng boses ng isang pinili ay tumataas, isang bagay na hindi nakikita ang nagsisimulang gumalaw sa paligid niya. Mapapansin mo ito sa mga reaksyon ng mga tao, sa mga kapaligiran na nagbabago ng panahon pagdating mo, at maging sa mga damdamin na lumilitaw ng walang paliwanag. Parang nagsasalita ang enerhiya mo bago mo ibuka ang bibig mo. Ang panginginig ng boses na ito ay hindi maaaring itago. Tinutuligsan nito kung sino ka sa mundo ng mga espiritu. May mga taong lumapit sa iyo nang hindi alam kung bakit. Nararamdaman nila ang kapayapaan, kalinawan, pag-asa o isang pakiramdam lamang ng seguridad. Ang iba, gayunpaman, ay agad na nababalisa. Hindi nila gusto ang kanyang katahimikan, ang kanyang posisyon, ang kanyang presensya. At wala itong kinalaman sa iyo, may kinalaman ito sa liwanag na nagniningning ang iyong kaluluwa. Ang mataas na panginginig ng boses ay naglalantad at humaharap sa kung ano ang hindi nakahanay sa paligid mo. Ang malakas na enerhiya na ito ay hindi nagmumula sa wala. Ito ay resulta ng mga labanan, pagtalikod, peklat at paggising. Sa tuwing bumangon ka pagkatapos ng pagkahulog, nagbabago ang iyong panginginig ng boses. Sa tuwing pipiliin mong magkaroon ng integridad, kapag maaari kang gumanti, ito ay tumataas ng isa pang bingaw sa bawat oras na ang iyong kaluluwa ay lumalaban sa mga tukso at naninindigan ng matatag, isa pang layer ng liwanag ang nag-aapoy sa iyo. Nararamdaman ng di nakikitang mundo ang lahat ng ito. Ngunit ang panginginig ng boses na ito ay nakakaakit din ng salungat na espiritual na hitsura. Ang kadiliman ay nababagabag sa mataas na dalas dahil nauunawaan nila na nagbubukas ito ng mga landas, nagbibigay inspirasyon sa iba at lumilikha ng epekto. Sa makatuwid, kapag mas lumalaki ka sa loob, mas maraming pag-atake ang maaaring lumitaw sa labas. Hindi ito isang kawalan ng balanse, ito ay pagkilala. Tanging ang mga nagdadala ng mataas na enerhiya ang nagdudulot ng digmaan nang hindi gumagalaw ng isang daliri. Gayunpaman, ang panginginig ng boses na ito ay hindi nagpapagod sa iyo, pinoprotektahan ka nito. Lumilikha ito ng isang likas na hadlang laban sa mga pekeng tao, nakakalason na kapaligiran at banayad na pag-atake.
Ang enerhiya ng isang pinili ay kumikilos bilang isang filter. Pinaghihiwalay nito kung ano ang nagpapalakas sa iyo mula sa kung ano ang sumusubok na paralisado ka. At habang lumalaki ang liwanag na ito, mas malinaw ito. Ikaw ay inihahanda para sa isang bagay na dakila at alam na ito ng espiritual. Kapag ang liwanag ng isang pinili ay nagsimulang lumiwanag, nagising ito ng isang bagay sa mga tao sa paligid nito. Hindi mahalaga kung susubukan mong magtago o mamuhay ng tahimik. Ang iyong presensya ay nagbubuklod ng mga konsensya, nagbubukas ng mga katanungan at nag-aapoy ng pag-asa. Ang mga natutulog na kaluluwa ay nagsisimulang gumalaw sa pamamagitan lamang ng pagiging nasa paligid mo. Para bang ang apoy sa loob ng iyong espiritu ay may kapangyarihang muling buhayin ang mga apoy na halos napatay. Ang tahimik na impluensyang ito ay mahalaga sa paningin ng Diyos, ngunit malalim na nagbabanta sa kadiliman. Kasi kung saan ka pupunta, may nagbabago. Ang mga tao ay nagsisimulang makita ang kanilang sariling mga anino, nagsisimulang magising sa mga bagong landas, magsimulang maghangad ng pagbabagong anyo, at alam ng kaaway na kung patuloy na lumalawak ang iyong ilaw, hindi ka lamang nito hahawakan, mapapaganib nito ang mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga pag-atake. Hindi dahil mali ang ginawa mo, kundi dahil tama ang ginawa mo. Ang kaaway ay gumagana upang pigilan ang mga pag-aalinlangan sa loob mo, maglagay ng takot, pagkalito at isang pakiramdam ng kakulangan. Alam niya na kung kaya niyang patayin ang apoy mo, papatayin din niya ang apoy na iyong hininga. Ito ay isang madiskarte, kinakalkula na pag-atake na naglalayong pigilan ang multiplier effect ng iyong ilaw. Madalas mong mapapansin na kapag malapit ka ng tumulong sa isang tao, may isang bagay na sumusubok na patahimikin ka. Habang siya ay malapit ng gumawa ng isang hakbang ng lakas ng loob, lumitaw ang oposisyon. Kapag nagpasya kang lumago sa espiritual, lumilitaw ang mga pagkagambala at panghihimasok. Wala sa mga ito ang nagkataon. Ito ay isang espiritual na kilusan laban sa epekto ng iyong buhay sa mundo sa paligid mo. Ngunit ang hindi nauunawaan ng kaaway ay ang bawat pag-atake na napagtagumpayan mo ay lalong nagdaragdag ng iyong liwanag. Ang paglaban ay nagpapalakas sa iyo, nagpapalalim sa iyo at ginagawang mas kamalayan ka sa iyong misyon. Ang liwanag na ipinanganak sa iyo ay hindi nakasalalay sa palakpakan, pagpapatunay o kanais-nais na mga pangyayari. Ito ay banal. At kapag mas sinusubukan nilang burahin ito, mas imposibleng balewalain kapag ang isang pinili ay malapit ng pumasok sa isang bagong yugto. Ang mga hadlang ay nagsisimulang lumitaw na tila sadyang inilagay ito sa kanyang landas. Ang mga plano na dumadaloy ay biglang nagyeyelo. Ang mga pintuan na tila bukas ay nagsara ng walang paliwanag. At ang mga sitwasyon na dapat ay simple ay nagiging mahirap na hindi maipaliwanag. Hindi ito nagkataon. Ito ay espiritual na panghihimasok na nakakakita ng paggalaw ng kalangitan sa iyong direksyon. Ang mga hadlang na ito ay karaniwang lumilitaw ng eksakto sa mga pinakamapagpasyang sandali, kapag ang isang mahalagang bagay ay malapit ng ilabas sa iyo. Para bang sinusubukan ng kaaway na ipagpaliban, lituhin o i-divert ang iyong focus dahil alam niya na kung sumulong ka, wala nang ibang makakapigil sa iyo. Sa likod ng bawat balakid ng kawalan, mayroong isang di nakikitang paghaharap na nagsisikap na hawakan kung ano ang nais palayain ng Diyos. At ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang mga biglaang paghihirap na ito ay hindi nagpapakita ng kahinaan, nagbubunyag sila ng halaga. Walang sino man ang sumusubok na pigilan ang hindi nagbabanta. Kinikilala ng mundo ng espiritu ang bigat ng iyong paglalakad, na kung saan ay kung bakit ang paglaban ay nagdaragdag sa proporsyon sa epekto ng iyong susunod na tagumpay.
Ang labanan ay hindi laban sa iyo. Ito ay labag sa layunin na malapit ng ipakita sa pamamagitan mo. Ang mga panghihimasok na ito ay maaring dumating bilang pagkalito sa kaisipan, hindi inaasahang pagkaantala, mga tao na nagbabago ng kanilang postura, o kahit na pakiramdam na ang isang bagay na hindi nakikita ay pumipigil sa iyo. Pakiramdam mo ay millimeters ang layo mo mula sa isang malaking pag-restart, ngunit may isang bagay na sumusubok na hilahin ka pabalik. Kadalasan, ito ang pinakamalinaw na palatandaan na ang langit ay malapit ng kumilos para sa iyo. Ang pag-atake ay patunay ng kalayaan. Gayunpaman, sa halip na sirain ka, ang mga hadlang na ito ay kumikilos bilang mga espiritual na filter. Ipinapakita nito kung sino ang kasama mo, kung ano ang kailangang iwanan, at kung aling direksyon ang dapat mong gawin. Ang bawat paglaban ay nagtatago ng isang paghahayag, at kapag mas malakas ang hadlang, mas malaki ang biyayang inihahanda. Ang espiritual ay hindi kailanman nagsusumikap para sa isang bagay na maliit. Bumangon lamang ito kapag malapit na ang isang malaking pagbabago. Marami sa mga pakikibaka na kinakaharap mo ay hindi dumating upang sirain ka, kundi upang hubugin ka. Ang isang pinili ay hindi nabuo sa madaling kapaligiran. Ito ay nabuo sa apoy. Bawat luha na ibinuhos mo, bawat pagkabigo na nagtangkang paralisado ka, at bawat saradong pinto na hindi mo naintindihan ay bahagi ng isang eksaktong proseso mula sa langit. Wala kang naranasan na aksidente. Lahat ng bagay ay naghahanda sa iyo upang dalhin ang mga bagay na hindi kayang tiisin ng iba. Ang mga pagsubok ay nagpapakita ng panloob na lakas na hindi mo namamalayan. Akala mo hindi mo na kayang tiisin pa, may isang bagay sa loob mo na nagpipilit na magpatuloy. Ang paglaban na ito ay hindi natural. Ito ay espiritual. Ito ang tanda ng mga napiling magpatuloy pa. At sa tuwing pinipilit ka ng buhay, hindi ito para durugin ka, kundi para isculpt ang iyong tapang, ang iyong pananampalataya, at ang iyong sagradong pagkakakilanlan. Sinubukan ng kaaway na gamitin ang mga paghihirap na ito upang sirain ka, ngunit ginamit ng Diyos ang parehong mga sitwasyon upang palakasin ka. Ang bawat pagkawala ay nagturo sa iyo ng pag-unawa. Bawat pagkabigo ay nagpapakita sa iyo kung sino ang tunay na karapat-dapat na lumakad sa tabi mo. Ang bawat katahimikan ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa banal na tinig. Akala mo ikaw ay pinarurusahan, samantalang sa katunayan, ikaw ay sinasanay sa mga antas na kakaunti lamang ang umaabot. At habang lumalaki ka sa espiritual, napagtanto mo na walang nanginginig sa iyo tulad ng dati. Ang dating bumagsak sa iyo, ngayon ay isang malayong alaala lamang. Ang mga pagsubok ay hindi lamang nagpalakas sa kanyang espiritu, pinalawak nito ang kanyang pananaw. Ngayon nakikita mo na ang sakit na nararamdaman, napagtanto niya na mayroong isang nakatagong layunin sa bawat labanan at na nagtatayo sila ng matibay na pundasyon para sa kanilang misyon. Ang naranasan mo ay hindi basura. Ito ay pagbato. At kung ano ang tinatawag ng iba na pagdurusa, ang langit ay tinatawag na paghahanda. Kapag mas matindi ang iyong paglalakbay, mas malaki ang layunin na na-activate sa loob mo. At kapag binalikan mo ang nakaraan at napagtanto mo kung sino ka, nauunawaan mo na walang pagsubok, na walang kabuluhan. Lahat sila ay tumuturo sa kung ano ang darating pa. May isang uri ng pagkapagod na hindi ipinanganak mula sa katawan, kundi mula sa kaluluwa. Bigla itong lumilitaw kahit na nakatulog ka ng maayos o wala kang ginawang mabigat. Ang espiritual na pagkapagod na ito ay isang palatandaan na nakikipaglaban ka sa dalawang dimensyon ng sabay-sabay, ang nakikita at ang hindi nakikita. Para bang ginagamit ang iyong enerhiya upang mapanatili ang mga digmaan na hindi palaging nauunawaan ng iyong isipan.
Maraming mga pinili ang nagdadala ng tahimik na bigat na ito at iniisip na sila ay pinanghihinaan ng loob. Samantalang sa katunayan sila ay nahihirapan habang natutulog sila, habang nagtatrabaho sila, habang sinusubukang mamuhay ng normal. Ang iyong diwa ay palaging gumagalaw at ang malalim na pagkapagod na ito ay hindi kahinaan. Ito ay katibayan ng aktibong pakikilahok sa mga espiritual na labanan na nagaganap sa iyong buhay, sa iyong layunin at sa iyong proteksyon. Sinusubukan ng kaaway na baguhin ang pagkapagod na ito sa pagsuko. Nais niyang maniwala ka na nawalan ka ng lakas. Samantalang sa katunayan ay pagod ka na lang sa tindi ng mga digmaan na kinakaharap mo. Pero pansinin, kahit pagod ka na, nakatayo ka pa rin. Kahit pagod ka na, may isang bagay sa loob mo na ayaw tumigil. Ang pagtitiyaga na ito ay patunay na sinusuportahan ka ng langit, kahit na sinusubukan ka ng kadiliman. At may isang detalye na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Ang pagkapagod na ito ay karaniwang dumarating lamang kapag malapit ka nang maghiwalay. Parang tumataas ang presyon bago ang pagsulong. Ang espiritual ay tumindi sa likod ng mga eksena dahil may isang dakilang bagay na inilalabas sa natural na mundo. Ang pagkapagod ay hindi tanda ng isang katapusan. Ito ay tanda ng transisyon. Lumilipat ka mula sa isang antas patungo sa isa pa at ang labanan ay nagpapakita kung gaano ito nakakaabala sa kaharian ng kadiliman. Sa paglipas ng panahon, natutunan mo na ang pagkapagod na ito ay hindi sisirain sa iyo, ito ay gisingin ka. Tinuturuan ka niya na hanapin ang Diyos hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng tunay na pag-asa. Tinutulak ka niya na palakasin ang iyong espiritu upang makilala ang mga pag-atake at itaas ang iyong panginginig ng boses. At kapag lumipas ang pagkapagod na ito, ang lumilitaw ay isang panibagong lakas na tila ang kalangitan ay nagbuhos sa iyo ng isang enerhiya na hindi mapapatay ng anumang pag-atake. Mayroong isang uri ng pag-aalinlangan na nagmumula hindi mula sa lohikal na pangangatwiran, ngunit mula sa isang tahimik na pag-atake sa iyong espiritu. Ito ang sensasyon na lumilitaw mula sa wala, tulad ng isang mapanghimasok na pag-iisip na sumusubok na ilagay ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong layunin at maging ang iyong halaga sa tseke. Ang mga kaisipang ito ay hindi sa iyo. Ang mga ito ay kabaligtaran ng espiritual na paghinga na nagsisikap na sirain ang itinatayo ng Diyos sa loob mo. Alam ng kaaway na kung magtagumpay siyang salakayin ang iyong isipan, maaari niyang ipagpaliban ang iyong pag-unlad. Sa totoo lang, nag-aalinlangan ka na tila totoo, kaya nagtataka ka kung nawawalan ka ng kontrol. Iniisip mo na hindi ka pa handa, na baka naisip mo na ang lahat. Ngunit pansinin, ang mga alon ng kawalang katiyakan na ito ay lumilitaw lamang kapag ikaw ay lumalaki sa espiritual. Hindi ito nagkataon, ito ay oposisyon. Ang mga pag-aalinlangan ay biglang dumating nang walang maliwanag na dahilan at sinamahan ng isang kakaibang timbang, halos tulad ng isang emotional na bloke. Sinusubukan nilang pigilan ka mula sa paggawa ng susunod na hakbang sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa iyo na ikaw ay nag-iisa o na ang Diyos ay lumayo na. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang pag-atake ng isip na ito ay nangyayari lamang dahil papalapit ka sa mga paghahayag na magbabago sa iyong buhay. At kapag mas malakas ang pag-atake, mas malinaw ang mensahe, nasa tamang landas ka. Ang kaaway ay hindi umaatake sa mga nakatayo. Inaatake niya ang mga nagising. Sa makatuwid, ang mga saloobing ito ay nagsisikap na magbalat kayo bilang iyo. Sinusubukang sirain ang iyong kumpiyansa at gawin kang talikuran ang paglalakad. Ngunit ipinapakita sa iyo ng espiritual na pag-unawa ang pinagmumulan ng tinig na iyon at hindi ito kailanman nagmumula sa langit.
Sa paglipas ng panahon, napagtanto mo na ang mga pag-aalinlangan na ito ay walang tunay na kapangyarihan sa iyo. Maaari lamang silang mag-echo hanggat naniniwala ka na sila ay kabilang sa iyong isipan. Kapag naunawaan mo na ang mga ito ay panlabas na pag-atake, nawawalan sila ng lakas. At sa sandaling ito, ang iyong isip ay nagiging isang natalo na larangan ng digmaan at nagsisimula kang lumakad ng may higit na autoridad, higit na kalinawan at higit na seguridad sa banal na layunin para sa iyong buhay. Ang gabi ay isang napakasensitibong espiritual na teritoryo. Habang nagpapahinga ang katawan, ang espiritu ay nananatiling aktibo at sa kalagayang ito maraming mga pinili ang nakakakita ng mas matinding pag-atake. Ang mga matingkad na bangungot, isang pakiramdam ng presyon sa dibdib, presensya sa silid o paggising na nagulat ay hindi lamang psikolohikal na kababalaghan. Ito ang mga palatandaan ng espiritual na digmaan na nagaganap habang natutulog ka. Ang mga pag-atake na ito ay hindi lumilitaw dahil ikaw ay mahina, kundi dahil ikaw ay mapanganib sa kaharian ng kadiliman. Sinusubukan ng kaaway na maabot ka sa sandali ng pinakamalaking kahinaan kapag ang isip ay bukas at ang katawan ay nakaka-relax. Sinusubukan nitong maubos ang iyong enerhiya, maghasik ng takot at mag-install ng kawalang katiyakan. Ngunit ang nakakalimutan niya ay ang kanyang kaluluwa ay may proteksyon na hindi nawawala kapag ipinikit mo ang iyong mga mata. Damo nga pinili ang nagigising nga pagod, nga bagahin nagpadagan hirahin espiritual nga marapon hagab. At sa isang paraan, ginawa nila. Habang natutulog ka, ang iyong espiritu ay nakikipaglaban. Nagtatanggol sa mga teritoryo, nagtataas ng mga kalasag, nakaharap sa mga anino na hindi umaabot sa mga ordinaryong tao. Ang pagkapagod sa umagang ito ay tahimik na patunay na ikaw ay binabantayan kahit na sa di nakikita. Ang matinding bangungot ay nagsisikap na sirain ang iyong tiwala at nakawin ang iyong kapayapaan. Nais nilang kumbinsihin ka na may mali o nag-iisa ka. Ngunit pansinin, kung ang kaaway ay kailangang harapin ka ng harapan, hindi ka niya susubukan na salakayin ka sa panaginip. Alam niya na kapag gising ka, napakarami mong ilaw. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan nitong kumilos kapag mahina ka. Ipinapakita nito ang higit pa tungkol sa kanyang takot kaysa sa anumang kahinaan niya. At habang tumataas ang iyong pag-unawa, ang mga pag-atake na ito ay nagsisimulang mawalan ng epekto. Natututo kang palakasin ang iyong espiritu bago ka matulog, magpahayag ng proteksyon at kilalanin na walang anumang bagay na nagmumula sa kadiliman ang may autoridad sa iyo. Sa paglipas ng panahon, kung ano ang dating natatakot sa iyo ay nagiging isa pang patunay na ikaw ay binabantayan ng mga puwersa na hindi kailanman natutulog. May tahimik na tawag sa puso ng pinili na hindi kailanman mawawala. Kahit na sinusubukan mong mamuhay ng isang ordinaryong buhay, may isang bagay sa loob mo na humihila sa iyo sa ibang landas. Para bang may isang panloob na tinig na nagsasabi sa iyo na ipinanganak ka para sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ngunit nararamdaman mo ng may kalinawan na hindi mo maaaring balewalain. Ang damdaming ito ng misyon ay isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan ng banal na imprint. Lumilitaw ito sa mga pinakahindi malamang na sandali, sa gitna ng sakit, pagkawala, pagkalito o kahit na sa gitna ng gawain. Bigla mong naramdaman na kailangan mong magtiyaga, na hindi ka maaaring sumuko na may layunin sa likod ng lahat. Ang paggigiit na ito ay hindi nagmumula sa isip, ito ay nagmumula sa espiritu. Ito ang kalangitan na nagpapaalala sa iyo kung sino ka at kung saan ka ginagabayan kahit na ang landas ay tila maulap.
At kapag mas sinusubukan mong lumayo sa tungkuling iyon, mas malakas ito. Mayroong isang pagkabalisa na hindi nagpapahintulot sa iyo na tumigil, isang espiritual na gutom na lumalaki sa tuwing sinusubukan mong mabuhay sa pamamagitan ng kalahati. Ayon sa aktres, ang kanyang buhay ay hindi sinasadya. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang kalooban na nagdadala siya ng isang bagay na maaaring baguhin ang mga kapaligiran, mga tao at mga kwento. At yun mismo ang sinusubukang burahin ng mga madilim na tao. Ang mga pagkagambala ay nagsisimulang lumitaw habang papalapit ka sa iyong misyon. Sinusubukan ng kaaway na lituhin ang iyong mga hakbang, nakawin ang iyong focus, siraan ang iyong pagkakakilanlan. Alam niya na kung ihanay mo ang iyong buhay sa layuning yon, walang makakapigil sa gagawin ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya sinusubukan niyang panatilihin kang abala, pagod, pagkagambala, anumang bagay na mag-aalis sa iyo mula sa kung ano ang inihayag ng langit sa iyong espiritu. Ngunit, sa harap ng napakaraming panghihimasok, ang panawagang ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa loob mo. Pinupulos ka niya, ginigising ka, itinatama ka at pinalalakas ka. Patunay ito na hindi ka naririto ng hindi sinasadya. Ang misyon na inilagay ng Diyos sa loob mo ay hindi maaaring patahimikin, ipagpaliban lamang. At sa tuwing nararamdaman mo ang panloob na tinig na tumatawag sa iyo, ito ay langit na nagpapaalala sa iyo. Hindi pa ito tapos. Mayroon pa ring isang bagay na mahusay na darating. Kapag tumingin ka sa nakaraan at napagtanto ang lahat ng sinubukan upang pigilan ka, nagsisimula kang makita ang katotohanan na walang sino man ang nagsabi sa iyo. Ang kaaway ay hindi kailanman sinalakay ka dahil sa kahinaan, ngunit dahil sa takot. Nakilala niya ang iyong liwanag sa harap mo. Nakita niya ang iyong potensyal nung sinusubukan mo pa ring bumangon. At ang bawat pag-atake sa iyong buhay ay, sa katunayan, isang desperado na pagtatangka upang hadlangan ang layunin na inilagay ng Diyos sa loob mo. Natatakot ang kaaway sa ningning na dala mo dahil alam nilang hindi nila ito mapapatay. Sinusubukan niyang i-stifle, lituhin, ipagpaliban, ngunit ang apoy ay nananatiling nagliliyab. At sa tuwing bumangon ka pagkatapos ng pagkahulog, lalong lumalaki ang apoy na iyon. Ang tinatawag ninyong pakikibaka, tinawag ng langit na patunay ng espiritual na autoridad. Hindi ka lamang nakaligtas sa mga pag-atake, binago ka nila. Ang malalim na katotohanan ay ang bawat pag-atake na kinakaharap mo ay hindi tanda ng pag-abandona, kundi ng halaga. Alam ng mundo ng mga espiritu kung sino ka. Sinubukan ka ng mga madilim na pigilan dahil alam nilang magiging banta ka sa dilim. At habang mas lumalaban ka, lalo kang nawawalan ng pag-asa. Ikaw ay naging kung ano ang pinakakinatatakutan ng mga madilim na wanis. Isang nagising, may malay at may kapangyarihang pinili. At ang paggising na ito ay hindi nagtatapos dito. Ang bawat labanan na nanalo ay nagbubukas ng isang bagong antas ng paghahayag. Ang bawat sakit na binago sa karunungan ay nagpapalakas ng epekto nito. Ang bawat pagkahulog na sinusundan ng espiritual na muling pagsilang ay ginagawang mas mapanganib ka sa lahat ng bagay na sumusubok na sirain ka. Hindi ka lamang isang nakaligtas, siya ay isang umaakyat na mandirigma na hinubog ng Diyos at kinikilala sa langit. Ngayong naiintindihan mo na ang katotohanan ito, may nagbabago sa loob. Alam mo na ang mga pag-atake ay hindi mga pagkalugi, kundi mga kumpirmasyon, na ang paglaban ay hindi parusa, kundi pagpapatunay ng misyon nito. At na ang liwanag na dinadala ninyo ay hindi dumating upang maitago. Ito ay dumating upang magliwanag ng mga landas, gisingin ang iba pang mga kaluluwa at tuparin ang isang layunin na alam na ng kaaway na hindi nito mapipigilan.
Ngayon na naunawaan mo na ang bawat isa sa mga palatandaang ito, imposibleng tingnan ang iyong sariling kasaysayan sa parehong paraan. Sa totoo lang, wala kang naranasan na nawala. Ang bawat pag-atake, bawat pag-aalinlangan, bawat katahimikan at bawat labanan ay mga piraso ng isang espiritual na palaisipan na mas malaki kaysa sa naisip mo. Ikaw ay sinanay, hinubog at kinikilala sa di nakikitang mundo mula sa simula. Ngunit ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Magpapatuloy ka bang lumakad na parang hindi mo alam kung sino ka o ipagpalagay mo ang espiritual na pagkakakilanlan na nakumpirma na ng Diyos tungkol sa iyo? Papayagan mo ba ang pagod, pag-aalinlangan at mga hadlang na patuloy na paralisado ka, o makikita mo ba sa mga ito ang patunay na ang langit ay malapit ng gumalaw ng isang dakilang bagay sa iyong buhay? Pagnilayan kung ano ang nag-spark sa loob mo habang binabasa mo. Ano ang nagpatibok ng iyong puso? Sa anong palatandaan nakita mo ang iyong sarili na ganap na sumasalamin? Hindi ito nagkataon. Ito ang direksyon. Iyon ang sagot. Ito ang langit na tumatawag sa iyo upang ihanay ang iyong paglalakbay. Palakasin ang iyong espiritu at kunin ang posisyon ng isang tao na kinikilala na bilang isang anak na isave at itinalaga para sa isang bagay na mas dakila. Kung ang mga salitang ito ay naantig sa iyo, ito ay dahil inihahanda ka ng Diyos para sa susunod na hakbang. At hindi mo kailangang maglakad ng mag-isa. Mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang kampanilya upang patuloy na makatanggap ng mga mensahe na nagpapalakas sa iyong pananampalataya, nagbibigay liwanag sa iyong layunin at nagpapaalala sa iyo araw-araw ng espiritual na kadakilaan na dinadala mo. Ang susunod na mangyayari ay maaaring ang pagliko na hinihintay mo sa loob ng maraming taon.